Si Clara ay isang 18 taong gulang, isang tahimik at mahinhin na dalaga na mahilig magbasa ng mga libro. Lumaki siya sa piling ng kanyang lolo matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya'y bata pa. Mulit dumating ang araw na hindi niya inaasahan, biglang bumigay ang katawan ng kanyang lolo at sa isang iglap, siya'y naging ganap na ulila. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Ilang linggo matapos ang libing, kinausap siya ng kanilang barangay kapitan. Clara, hindi ka na pwedeng manatili mag-isa sa bahay. May nakausap na akong kamag-anak mo, ang ninong mo na si Rodel. Siya ang tatayong guardian mo mula ngayon. Tahimik lamang si Clara at marahang tumango. Hindi niya kilala ng lubusan si Ninong Rodel, maliban sa mga alaala noong bata pa siya mabait ito at laging nagbibigay ng candy tuwing may handaan. Kinabukasan, kinuha na siya ni Rodel. Malaki at maayos ang bahay nito at bagamat walang anak, halatang maayos ang kanilang pamumuhay. Clara, dito ka muna sa guest room. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiya, wika ni Rodel, sabay ngiti. Ramdam ni Clara ang lamig ng gabi at ang lungkot na iniwan ng pagkawalan ng kanyang lolo, pero kahit paano, may ginhawa siyang nadama dahil hindi na siya mag-isa. Habang nag-aayos ng gamit, napatingin siya sa lumang larawan ng kanyang lolo, siya ay bumuntong hinina. Lolo, sana tama ang naging desisyon ko. Sana maging mabuti sa akin si Ninong, mahina niyang bulong. Sa unang gabi sa bahay ng kanyang ninong, hindi siya dalawin ng antok. Pinagmamasdan niya ang kisame habang naririnig ang mahinang yabag ni Rodel sa sala. Hindi niya alam kung anong klase ng buhay ang naghihintay sa kanya, pero sigurado siyang magsisimula na ang panibagong yugto ng kanyang kwento. Mabilis lumipas ang unang linggo ni Clara sa bahay ng kanyang ninong Rodel. Tahimik at maayos siya kung kumilos, lagi siyang maaga gumising, marunong tumulong sa gawaing bahay at hindi pala reklamo. Unti-unting nabawasan ang lungkot sa kanyang mga mata at sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malapit siya sa kanyang ninong. Isang gabi, umuulan ng malakas at may kalakasan ng hangin. Nakaupo si Clara sa sala, nagbabasa ng libro habang humihigot ng mainit na tsaa. Napansin ni Rodel na tila dalagang-dalaga na talaga siya ngayon, mahaba na ang buhok, maayos ang postura at may kakaibang katahimikan na parang nag-aanyaya ng pagtingin. Napabuntong hininga si Rodel, hindi niya maiwasang mapaisip, ang bilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang, bata pa si Clara na humahabol-habol sa kalsada. Ngayon, dalaga na siya. Lumapit siya at naupo sa tapat ni Clara. Hindi ka ba natatakot sa malakas na ulan? Tanong niya, umiling ang dalaga. Sanay na po ako, Ninong. Kapag umuulan kasi dati, lagi akong may kasama si Lolo. Ngayon lang po ako mag-isa. Sandaling natahimik si Rodel. Kita niya ang lungkot sa mata ni Clara at sa loob-loob niya, gusto niya itong alagaan at gawing ligtas ang pakiramdam ng dalaga. Hindi ka na mag-iisa, Clara. Nandito ako, malumanay niyang sabi. Nagkatinginan silang dalawa. Sandali lang iyon, pero may kakaibang pakiramdam na dumaan sa pagitan nila, isang bagay na hindi nila agad maipaliwanag. Habang lumalalim ang gabi at humina ang ulan, napansin ni Rodel na natutulog na si Clara sa sofa. Maingat niyang kinuha ang kumot at ipinantakip sa kanya. Sandaling tumigil ang kanyang kamay, tila nag-aalinlangan bago niya hinaplos ng bahagya ang buhok ng dalaga. Bakit ba parang iba na ang nararamdaman ko? Tanong niya sa sarili. Hindi dapat, ninong ako at siya'y bata pa lang. Dahil dito, nagpasya siyang umakyat sa sariling kwarto para umiwas. Ngunit kahit nakahiga na siya, hindi mawala sa kanyang isipan ang payapang mukha ni Clara habang natutulog sa sala. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Clara na tila mas maalaga na si Rodel. Lagi siyang tinatanong kung kumain na ba, kung may kailangan, at kung ayos lang ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang init sa dibdib niya tuwing nakikita ang malasakit ng kanyang ninong.
At doon nagsimula ang unti-unting pagbago ng kanilang samahan mula sa pagiging simpleng ninong at inaanak. May bagay na unti-unting namumuo na hindi pa kayang bigkasin sa kanilang dalawa. Isang hapon, tahimik ang buong bahay. Si Clara ay abala sa paglalaba sa likod bahay habang si Rodel naman ay nag-aayos ng mga gamit sa bodega. Mainit ang araw kaya matapos maglaba, nagpasya si Clara na maligo agad upang maalis ang pawis at alikabok sa kanyang katawan. Pumasok siya sa banyo sa dulo ng pasilyo, iniwan ang pinto ng bahagyang nakasara dahil luma at mahina na ang seradura nito. Samantala, si Rodel ay papunta sana sa kusina nang mapadaan sa pasilyo. Napansin niya ang manipis na liwanag mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng banyo. Narinig niya ang lagaslas ng tubig at ang mahinang himig na inaawit ni Clara habang naliligo. Napahinto siya. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib, isang halo ng pagkabigla, hiya, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Bakit ako nandito? Bakit ako nakikinig? Mabilis niyang tanong sa sarili. Gusto niyang umalis pero tila ayaw gumalaw ng kanyang mga paa. Mula sa maliit na siwang ng pinto, bahagya niyang nasilayan ang anino ni Clara sa likod ng kurtina ng shower. Hindi malinaw ang kanyang nakita pero sapat na yun para maramdaman niya ang bigat ng kanyang paghina. Agad siyang umatras at mabilis na naglakad palayo. Sa kusina, napahawak siya sa kanyang sentido. Ano ba tong nangyayari sa akin? Ninong ako, dapat ako ang nagpoprotekta, hindi ako dapat natutukso. Nang lumabas si Clara mula sa banyo, sariwa at amoy sabon, masaya siyang ngumiti. Ninong, tapos na po ako. Maliligo na po ba kayo? Inosente nitong tanong. Napilitan siyang ngumiti pabalik at tumango. Oo, sige, ikaw na muna bahala sa hapunan. Pero habang naliligo si Rodel, hindi mawala sa isip niya ang nakita kanina. Doon niya lalong napagtanto na kailangan niyang bantayan ng sarili dahil isang maling hakbang lang maaaring ang sirain ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Clara. Sa kabilang banda, si Clara naman ay walang kaalam-alam sa tensyon na unti-unting nabubuo sa kanyang ninong. Para sa kanya, normal pa rin ang lahat, ngunit hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang komplikasyon ng kanilang samahan. Mabilis ang paglipas ng mga buwan. Unti-unting nasanay si Clara sa bagong buhay kasama ang kanyang ninong. Mas dumaan ang pakiramdam niya sa bawat araw na dumadaan, masaya siya sa bahay, abala sa pag-aaral at natutong tumawa ulit. Mulit isang hapon, pag-uwi ni Rodel mula sa trabaho, nadatnan niya si Clara sa sala. Masaya itong nakaupo, nakikipag-usap sa isang binata na hindi niya kilala. Ninong, masayang bati ni Clara. Siya nga pala si Marco, kaklase ko. Nagdala siya ng notes para sa project namin. Bahagyang ngumiti si Rodel, pero sa loob-loob niya may kumurot sa kanyang dibdib. May kakaibang pakiramdam siyang hindi niya gusto. Sino itong lalaking ito? Bakit parang sobrang saya ni Clara kapag kasama siya? Habang nag-uusap ang dalawa, napansin niya ang malalambing na tinginan at tawa ni Clara. Noon lang niya muling nakita ang ganoong kislap sa mga mata ng dalaga, isang kislap na hindi para sa kanya. Nang umalis si Marco makalipas ang ilang oras, nanaimik si Rodel sa hapagkainan. Salamat po, Ninong. Ang bait ni Marco, siya na rin kasi tumulong sa akin sa math. Tumango lamang si Rodel. Hindi niya alam kung paano sasabihin na parang may bumigat sa kanyang dibdib. Sa halip, pinilit niyang ngumiti. Mabuti naman kung natutulungan kanya. Pero nang mahiga siya sa kanyang kama ng gabing iyon, hindi siya dalawin ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga ngiti at tawa ni Clara habang kausap ang binata. Bakit ako nasasaktan? Hindi ko siya anak. Hindi ko siya asawa. Ninong lang ako, pero bakit parang may nawala sa akin? Sa mga sumunod na araw, mas madalas nang bumisita si Marco. Bawat pagbisita nito ay parang karayom na kumikilot sa dibdib ni Rodel. Pinipilit niyang maging maayos sa pakikitungo pero ramdam ni Clara na may kakaiba sa kanya. Ninong, okay lang po ba kayo?
Parang tahimik po kayo nitong mga araw na to, tanong ni Clara minsang sabay silang kumakain ng hapunan. Napatingin siya sa dalaga. Gusto niyang sabihin ang totoo na selos siya, na natatakot siyang mawala ang atensyon ni Clara, pero pinili niyang manahimik. Pagod lang siguro ako, Clara. Huwag kang mag-alala. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang pagod ang kanyang nararamdaman. Unti-unti nang hinahamon ng sitwasyon ang kanyang sariling damdamin at takot siya sa kung saan siya dadalhin nito. Makalipas ang ilang buwan, napansin ni Rodel na tila may nagbago kay Clara. Madalas itong tahimik, maputla at madaling mapagod. Isang gabi, nadatnan niya itong nakaupo sa sala, luhaan at hawak-hawak ang kanyang telepono. Clara, mahinahon niyang tanong, lumapit sa kanya. Bakit ka umiiyak? Hindi agad nakapagsalita ang dalaga. Ilang sandali pa bago ito sumingot at mahina ang boses na nagsalita. Ninong, buntis po ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rodel. Natigilan siya, hindi makapagsalita agad. Si Marco ba? Mahina niyang tanong. Umiling si Clara, muling napaiyak. Iniwan niya ako, Ninong. Ayaw niyang panagutan. Sabi niya, hindi pa siya handa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi alam ni Rodel kung ano ang dapat maramdaman, galit, awa o lungkot. Ngunit ang una niyang ginawa ay yakapin si Clara. Clara, hindi kita pababayaan. Nandito ako, bulong niya. Ramdam niya ang panginginig ng balikat nito habang humahagulgol. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang bahay. Abala si Rodel sa pag-aasikaso ng mga papeles at pagtatrabaho, habang si Clara naman ay sinusubukang tanggapin ang kanyang kalagayan. Ngunit isang gabi, isang tawag mula sa ibang bansa ang gumulantang kay Rodel. Ang kanyang asawa, ang kabiyak na nasa abroad para magtrabaho, ay nasangkut sa isang aksidente at agad pumanaw. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Halos manghina siya sa pagkakaupo, hawak ang telepono at hindi makapaniwala. Wala na ang asawa ko, mahina niyang bulong at sa unang pagkakataon, nakita ni Clara na umiiyak ang kanyang ninong. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang lalaki. Ninong, nandito lang po ako, mahina niyang sabi. Inuusaw ang parehong mga salitang sinabi nito sa kanya noong siya ang humahagulgol. Sa gabing iyon, magkatabi silang tahimik na nakaupo sa sala, parehong sugatan ng puso, parehong nagdadalamati. Mula noon, naging mas malapit sila sa isa't isa. Si Rodel ang naging sandala ni Clara habang dinadala nito ang bata, at si Clara naman ang naging liwanag ni Rodel sa gitna ng kanyang pagdadalamati. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pagtingin ni Rodel kay Clara, hindi na lamang bilang inaanak na kanyang inaalagaan, kundi bilang taong naging dahilan para patuloy siyang bumangon sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya. Makalipas ang 9 na buwan, dumating ang araw na isinilang ni Clara ang kanyang anak, isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Eli. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rodel ang ngiti ni Clara na puno ng pag-asa. Sa ospital, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng inaanak. Clara, huwag kang matakot. Nandito ako. Tutulungan kitang palakihin si Eli na parang anak ko na rin, mahina ngunit mariin niyang wika. At tinupad niya ang kanyang salita. Sa mga sumunod na taon, siya ang naging tatay-tatayan ni Eli, gumigising ng maaga para ihanda ang gatas, nag-aalaga kapag may lagnat at tinuturuan ng unang hakbang at unang salita. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Napagtanto ni Clara na kailangan niyang magsakripisyo para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang anak. Isang gabi, habang natutulog si Eli, nag-usap silang dalawa ni Rodel sa sala. Ninong, kailangan ko na sigurong mag-abroad. Para kay Eli, para sa kinabukasan niya, seryosong sabi ni Clara habang hawak ang tasa ng kape. Sandaling natahimik si Rodel, ramdam ang bigat ng desisyon ng dalaga. Sigurado ka ba, mahirap ang malayo sa anak mo? Tumango si Clara, pilit na pinatatag ang sarili. Mas mahirap pong makita siyang lumaki na walang sapat na pangangailangan. Pero Ninong, kaya niyo po ba?
Kayo lang may iwan kasama niya. Clara, malumanay na sagot ni Rodel, mahal ko na si Eli na parang sarili kong anak. Hindi ko siya pababayaan. Kahit wala ka, aalagaan ko siya. At pagkalipas ng ilang buwan ay lumipad si Clara papuntang ibang bansa. Habang papaalis siya sa bahay, yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ninong. Salamat, ninong. Kayo na muna ang tatay at nanay ni Eli. Babawi ako pagbalik ko. Sa loob ng 3 taon, sinikap ni Clara na magpadala ng pera buwan-buwan. Lagi siyang naghihintay ng tawag ni Rodel ng mga litrato ni Eli na nakamiti ng mga kwentong nagpapalakas sa kanyang loob. Ngunit isang araw, tumigil na ang mga tawag. Tumigil ang mga litrato. Tumigil ang mga balita. Nang tuluyan nang natapos ang kontrata niya, umuwi agad si Clara puno ng pananabik. Halos tumakbo siya pauwi sa bahay ng kanyang ninong. Ngunit pagdating niya, hindi ang mga halakhak ni Eli ang bumungad sa kanya, kundi ang katahimikan ng bahay. Madilim ang sala, alikabok ang bumalot sa mga mesa, at tila walang nakatira roon sa mahabang panahon. Kinabahan siya at dali-daling nagtanong sa kapitbahay. Clara, mahinang sabi ng matandang babae na kanilang kapitbahay. Hindi mo ba alam? Si Rodel, pumanaw na siya mahigit 1 taon na. Bigla na lang siyang inatake sa puso. Hindi na naabutan ng ambulansya. Parang gumuho ang mundo ni Clara. Nanghina ang kanyang tuhod at napaupo sa hagdanan ng bahay. At si Eli, nasaan ang anak ko? Wala nang kamag-anak si Rodel na pwedeng mag-alaga. Inihabiring niya sa akin bago siya nalagutan ng hininga na ipaampon si Eli kung hindi ka pa makakauwi. Nilipat siya sa bahay ampunan sa bayan. Hindi na napigilan ni Clara ang pagiyak. Ang mga luhay bumuhos ng walang tigil. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas para harapin ang katotohanan na ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay wala na sa kanyang tabi, ang ninong na naging tatay-tatayan niya at ang anak na dapat ay lumaki sa kanyang bisig. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ampunan. Pagkarating niya, nakita niya si Eli, mas matangkad na, mas seryoso ang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit. Eli, mahina niyang bulong. Napatingin ang bata, tila nagtataka. Mama, mahina nitong tanong bago tuluyang tumakbo palapit at yumakap sa kanya. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Clara ang lahat ng sakit at pagkawala, ngunit naroon din ang pag-asa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may pagkakataon pa siyang magsimula muli. Sa gabing iyon, muling bumalik si Clara. Sa lumang bahay, nag-iisa. Naupo siya sa sala at napatingin sa uto ang dating inuupuan ni Rodel. Ninong, salamat sa lahat. Ngayon ako naman ang magpapatuloy, bulong niya habang pinupunasan ng luha. At doon natapos ang isang mahaba at masalimuot na yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya ang batang ulila na inalagaan ng kanyang ninong. Siya na ngayon ang ina na magtataguyod para sa kanyang anak, dala ang lahat ng sakripisyong iniwan sa kanya ni Rodel. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.